We'll begin with Sir Don Sermino of Abante. Okay, maraming magandang hapon kahit medyo inulan tayo lahat. Nakaka-excite, no? So parang kailan lang nag-press ko din tayo. Anyway, welcome Pablo. Wala kasi mo. Kala mo ako yung may franchise. Ako talaga yung nag-welcome. Anyway, para sa host, of course, kay Ding Dong, sa tingin mo, ano yung mga dapat to look forward ng viewers sa The Voice Kids? Hi, good morning sa inyong lahat. Mabuti safe kayo nakarating dito and we're so excited to share all these with you. Kung ano ang dapat napakarami. Coming from the success of the previous season, nakita natin kung gaano siya naging exciting in all aspects dahil nakita natin syempre yung chemistry at bardagulan ng ating mga hosts. Pero right now, syempre, meron tayong bagong host. Kaya very exciting to see yung sagutan nila, kung paano nila kukunin yung mga bago nilang mga alagaan, di ba, etc. So, pero more importantly, looking forward tayo dito dahil kids na talaga siya. Diba, nakita natin kung paano yung naging dynamic sa previous season. Pero ngayon, mas magiging interesting siya dahil pag bata nang involved, iba talaga yung nagiging emosyon eh. Iba yung nagiging affinity natin sa pinapanood natin, lalong-lalo na kapag nakikita natin at nararamdaman natin yung kanilang sincerity, nararamdaman natin yung kanilang eagerness na makamit talaga yung pangarap nilang maging isang singer. So, para sa akin, ito yung ultimate na aabang talaga natin. Pero Dong, nakapag-tape na kayo, nakapag-shoot na tayo. Marami na kami nagawang mga workshops, activities around, but syempre, looking forward ako sa blinds na mangyayari pa lang. Okay. So far, hindi mo pa na-witness kung paano makipag-bardagulan si Pablo sa kanya, like kay Stel, or kay Julia, or kay Gigi. Sa backstage. Sa backstage. So, pero syempre, nakikita naman natin sila, makikita natin sila paano sila mag-perform, di ba, as a band. Pero alam natin yung chemistry ngayon, the relationship nila Billy, Julie, tsaka ni Stel. Kaya ito yung isa sa talaga makikita natin. Kasi alam natin, teammates sila, si Pablo tsaka si Stel. Pero kapag nasa The Voice stage na, malalaman natin kung ano yung magiging difference sa kanilang samahan, sa kanilang chemistry at relationship. Dahil siyempre, iba na yung goal nila dito, di ba? Makuha ang best kids na para mapunta sa kanilang team. Pero siyempre, hindi magpapatalo yung pinaka-bully ng lahat dyan, di ba? Si Kuya Billy? Hindi naman muna si Kuya Billy. Pero siya ang pinaka-kuya. Anyway, of course, Dong, syempre, hindi ka lang host eh. Ikaw din ang mga kasama ng mga talents, ng families sa before and after ng blind audition. So, paano mo pinaghahandaan yun? And ano yung mga nakikita mong scenario agad-agad? Sa tingin ko, never po kayo magiging handa talaga sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kahit nung experience ko sa last season, meron mga kids na rin kasi na sumali. Unfortunately, wala masyadong nakapasok talagang umabot hanggang dulo. So doon pa lang may snapshot ka na sa anong po pwede mangyari kapag The Voice Kids. And talagang emotionally difficult because syempre ang gusto natin, especially sa mga bata, makamit talaga nila yung pangarap. Ayaw natin na di-disappoint sila. At yun yung mga nangyayari talaga backstage. Kaya kung paano ako maghahanda sa paparating na blinds, hindi ko talaga alam. I guess yun talaga yung isang bahagi ng show na alam natin kailangan mangyari. Pero the best that we can do is just really comfort them and assure them that this is not the end, diba? of their dreams. Marami pa po pwede mangyari and maaaring siguro isang magandang experience ito para sa kanila makapagtanghal sa internet. Kasi especially dito, isa lang ang winner talaga, diba? So, correct. Dapat mapapaghanda nila kung paano sila tumanggap ng pagkatalo. And I think yun yung magiging role talaga ng ating mga coaches na may paliwanag sa kanila that this is a journey, diba? This is an experience that not everybody will have. Pero in the process of doing all this, marami kang matututunan sigurado. Lalong-lalo na bilang isang bata. But of course, ano ka naman, praktisado ka naman because may Zia and season na pwede mong, nakita namin kung paano ka maging tatay. Yun na, kaya rin siya mahirap. Parang naiisip ko na, parang anak ko na itong mga ito, paano kaya kung sila rin yung nandito,
paano kung malagay sila sa ganitong sitwasyon. And yung mga kids, iba-iba ang ano yan, iba-iba ang characters. Di ba? Merong nakakaintindi, nakakatanggap ng defeat, merong hindi. Lahat yan, hindi natin mapapaliwanag. So, which makes it more interesting and also challenging for me as a host. Ayan. And we thank you and good luck sa iyo especially. Maraming salamat. Thank you, Dong and Don. Yung nagtanong, ano? Ganda. Okay, let's have Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon. My first question is for Julie. So you're the only female judge, no? How is your working relationship now with all the other judges, especially with the new one, with Republic? Working relationship. Para kasi mga brothers ko na kasi itong mga to eh. And ako kasi personally talaga growing up, parang one of the boys din ako. Kaya parang di nalalayo yung parang yung vibe ko whenever I'm with guys. So, pagkakasama ko silang lahat, parang komportable talaga ako. Tsaka alam ko na kahit na this is still a competition and may mga bardagulan moments kami, parang it's just a normal sibling relationship between them. And ano specifically yung hahanapin mo this season when it comes to the kids? Tsaka may preparation ka bang ginagawa kasi syempre mga bata? Anything specific? Well, actually, I've been seeing this all the time. Pero ang hinahanap ko kasi usually yung someone who who's versatile, who can do a lot of things, someone na pwede mong turuan ng kahit anong bagay at pwede mong kasama sa pag-explore ng mga bagay-bagay. And ako this time siguro hinahanap ko yung talagang, kasi pag bata, di ba, charming sila, di ba? Siguro yun yung hinahanap ko talaga. And yung may connection, hindi lang sa akin, pero sa mga manonood. Thank you. Thank you so much, Kate. And of course, we got questions as well for our other coaches. And it's coming up next with Sir Robert Requentina of the Manila Bulletin. Sir Robert. Magandang hapon po. Okay, ang common question lang sa lahat, I'm sure kapag may nakikita ko yung mga bata na nagpe-perform, naaalala niyo yung mga kabataan niyo when you were just starting in showbiz. What can you share? Yung when you were just starting in showbiz, like, naiyak pa kayo or nagtampo, something like that, dahil meron kayo hindi mga nagustuhan when you were just starting sa showbiz. Ano pwede yung kwento? What can you share? Sa atin ba lahat? Yes, lahat po. Okay, sige, ako na lang siguro po magsisimula. Kasi galing din po kasi ako ng competition. Sumali po ako ng Popstar Kids nung I think I was 11 or turning 12. It wasn't easy at that time kasi medyo iba pa yung panahon kasi before. Talagang pagka nag-auditions ka, like kailangan pupunta physically doon mismo doon sa audition site. And before, sa isang variety show, this was SOP pa back then. And then parang naalala ko, parang may satellite area sila doon sa isang mall. Tapos nagkataon, nandun kami ng family ko, like ako si mama, yung isang kong kapatid. Tapos, naalala ko, sabi ko, parang may auditions ata dun sa sige mama, try ko nga, ganyan. And then, di ko din naman talaga na-expect kasi wala kaming dalang anything, wala kaming dalang requirements, like ID picture, something like that. Tapos, sige, okay na yan. Tapos, pinapasa kami ng isang talent coordinator doon kasi parang isa naman ako doon sa mga nauna. And then, hindi ko din in-expect kasi nakapasok ako ng screening hanggang sa nagtuloy-tuloy na siya. Tapos, every now and then, nagkakasakit ako palagi. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, like, nasa-stress ako, like, hindi ko alam kung ano ba yung mga susunod. Ang dami kong iniisip as a kid. Tapos, syempre, hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat kong i-expect, kung ano ba yung mga dapat kong gawin kapag nandun ako. And then, nung nandun ako sa competition, syempre, nung first sala ko, parang kinakabahan ako. Pero sabi ko, sige, enjoy ko na lang to kasi
baka, alam mo yun, like, once in a lifetime na to moment na to eh. So, might as well, you know, enjoy. And then, siguro, pag kung hindi man ako pala rin, okay lang, I'll go back to school, mag-aaral lang ako ulit. Total yun naman din yung gusto talaga ng mga magulang ko. And then, hanggang sa, nagkaroon ako ng fallback. Hindi ko rin to ina-expect. Sabi ko kasi, parang hindi talaga to para sa akin. Tapos, hanggang sa natuloy-tuloy ng opportunities, nagkaroon ng mga offers, ganyan. And then, I became a member of a group. And then, I became a mainstay of variety shows. Tapos, I also had a chance to make my own album, mga singles, ganyan. Sabi ko, parang, okay, maybe talagang nilaan talaga ito ni Lord para sa akin. There were certain hardships kasi parang minsan hindi ko alam kung saan pupunta yung journey ko. Kasi bata pa nga ako, diba? Tapos darating sa awkward stage, parang darating din sa point na parang wala nangyayari or dapat ba mag-stop na lang, quit na lang ako siguro. Tapos sabi ko sa sarili ko, hindi, kasi binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng opportunity. Binigyan ako ni Lord ng ganitong klaseng mga talento, so I'm going to use it. Kasi ginamit niya akong instrumento para makapagpasaya ng mga tao and makapag-inspire ng mga tao, especially ng mga kabataan. So yun yung parang naging, feeling ko ito yung purpose ko in life. It's really to, to inspire them through my craft. And I'm happy because I'm still doing it. And I'm still here. Sige. Siguro I'll just go next. Hi, everyone. And everyone online. Apparently we're live online. Yes, so, kind of similar with Coach Julie as well. Siguro alam naman ng halos karamihan na nagsimula naman ako dito sa GMA when I was 4 years old. Dito ako na-discover sa kabila pang studio. And kung i-compare ko yung childhood work ethics namin before, it has completely changed now. Kasi now, alam naman natin dito sa Pilipinas, tayo isa sa pinakamagagaling na mga awit pero magaling din mangopya ng mga ibang artists abroad. Pero now, we are actually making a name. For example, SB19 and other groups and other artists as well has made it elsewhere. Kaya yung way of trying to get it elsewhere kaysa dito lang sa bansa natin, it's more possible now. Kaya yung opportunities it's so open and nakakataba ng puso, especially seeing all these kids na who are absolutely amazing kahit papaano. We've witnessed it din sa generations, The Voice, wala pa si Pablo nun. We've witnessed kids din there. And we witnessed defeat, we witnessed triumph. Lahat kasi, it's a roller coaster ride. Kaya yung work ethic, yung mga natutunan namin bilang kung paano kami mag-survive, ika nga sa industriyang to. Kasi it becomes pretty cruel kahit anong edad. It becomes very, very fragile. Kaya itong mga bata, sana they become an inspiration to a lot of people sa manunood ng programang to. Hindi lang dahil nagsimula kami, bata pa kami. Kasi no matter what age, you can start anything, di ba? Kasi pangarap to ng tao. It's just such a beautiful thing to see innocent children having their dreams and fulfilling their dreams. Even makatapak lang sila dito sa entablado without knowing kung papasa sila sa next round or not. Just the experience pa lang. It's a lifetime core memory. And sana, makita ng lahat ng tao. That's why it's such a beautiful program to have. And it's such a beautiful program to watch, especially that we're dealing with kids. Kaya we all, lahat kami, Sir Ding Dong can relate as a father. I can also relate as a father now. And yung mga kasamahang other coaches as kuyas and ates, we all can actually teach them. But funny enough, yung mga bata ngayon, marami rin kaming matututunan. Kaya it's a give and take relationship right now. So, thanks. Ako naman po, hello po.
magandang araw. For me naman po, it's a different experience from them. Kasi ako po talaga, I started singing, I think high school na po talaga. Before, nag-try po ako na i-pursue yung singing. But I guess, iba talaga yung iniisip ko lang nung bata ako. And siguro dahil hindi rin sapat yung parang kakayanan ko, or syempre dahil bata ako, hindi rin kaya ng parents ko supportahan ako financially, parang hindi rin ganun kadali sa akin na mag-aral or mag-take ng mga, alam niyo po yung mga lessons or everything. Kasi nga dahil kapos din po. So parang nag-iisip na lang po ako ng ibang way na pwede kong gawin para lang po ma-express yung sarili ko, yung talent ko, which is nag-focus po ako sa dancing. But yung singing naman po kasi, masasabi ko pong meron na po akong talent nun before, but I guess yung maganda sa panahon po ngayon, sobrang ang daming mas access yung mga kabataan sa pag-aral ng kanta. Of course, meron tayong internet, madaling mag-aral ng kanta. And of course, kahit sa internet, may mga libreng vocal lessons, may mga libreng ganon, may mga affordable na mga vocal teachers. Hindi katulad po dati na talagang pupunta ka talaga sa mga bahay-bahay or sa mga lugar nila para makapag-vocal lessons. But now, kahit sa bahay nyo, pwede kayo sa internet, online, or pupunta yung teacher. Basta marami na pong access ngayon yung mga kabataan. And of course, super happy rin kami na marami ding mga ganitong klaseng programa na tumutulong and mas pinapatatag pa yung pangarap ng isang bata na may nakasuporta sa iyo, naniniwala kami sa iyo, and very welcome kayo to join any competition. Basta naniniwala ka sa sarili mo at alam mo meron kang talento at bagay na bagay ka dito. So, The Voice Kids is very, for me, blessing din. Not only for me, but also to all the talents na handang sumabak dito sa blind audition. Kasama ang kanilang supportive parents. Kaya naman po, ayun, super happy na naging part kami nito dahil magiging bahagi rin kami ng buhay ng mga bata na nangangarap. Katulad namin before. So, ayun po. Hello po, ako po si Pablo. Pakilala po. For me naman po, honestly, ako po kasi wala akong masyadong experience nung kabataan ko po. Pero ang alam ko lang, mahilig po talaga ako umawit. Tapos, every time po siguro na nakakita ko ng siya na kumakanta, sobrang nai-inspire ko. Kasi, doon din po kami nagsimula, lalo po ni Miss Tel. We're fairly new sa industry, pero we also had our share of challenges. Talagang merong point na talagang mag-give up ka. Pero back then, nung nagte-training kami, ang nasa isip lang namin nun, gusto namin mag-training araw-araw, gusto namin umawit, gusto namin ma-experience, makapag-perform sa malalaking stage. Ganon din po yung mga kids. Parang sobrang puro ng intention nila. Ginagawa nila yung bagay kasi yun nga po, yun yung pangarap nila, yun yung parang gusto nilang gawin sa buhay, yung umawit. Or even just to entertain people. Every time na nakikita ko sila, parang kapag napanghihinaan ako ng loob, naaalala ko yung nag-uumpisa pa lang yung SB19 kami ni Nestle. And through that, na-motivate ako, na-inspire ako. So, this kind of platform, The Voice Kids, sobrang blessing po siya sa akin kasi parang nare-relieve ko yung feeling na nagsisimula pa lang kami ng SB19. Kaya sobrang excited na ako ma-meet yung mga bata. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Sir Robert, and to our coaches. Next, we have Sir Richard Paglicawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. Ang question ko kay Quiz B. Hi. Hello po. So, the personal experience mo, meron bang ibang naibibigay sa'yo yung pagko-coach or pag-mentor ng talents? Kasi syempre, alam naman natin na nagsimula ka sa pagiging kid, talent. And did you ever see yourself being a role or mentor or coach? Yes, actually. One of my biggest coaches kasi sa buhay ko was my father. And I've always wanted to be like, or at least close to my father. Absent kasi most of the time dahil sa trabaho yung tatay ko. So it gave me a sense of awareness pagdating sa trabaho and professionalism. Kaya bilang coach ngayon, medyo malaking role because first of all, it's for kids. Pero yung pagiging coach ko ay
I love coaching my kid, si Amari. And kumbaga, apart from trying to be a good husband, yung siguro Sir Ding Dong can attest to this as well, can agree, na we want the best for our kids. So, we try to give them the best coach in life. And kami yung tinitignan nila araw-araw. So that's what I try to do whenever I talk to kids. And bilang I'm given this platform to actually motivate kids and to teach them certain things na tricks and trades din na alam namin, mga coaches, pwede namin ipasa sa mga bata. Kaya it's a big responsibility, nakaka-pressure, pero the experience of being a coach, it's not so new to me. Pinangarap ko na ito matagal na. Like, I've always wanted to help performers enhance kung ano yung mga skills nila. Kasi that's what I did for 30 plus years sa industriya. Every day, pag gumigising ako, before my family at that time, I was trying to perfect my craft. Which for all singers, for all actors, painters, whatever in the creative realm, is you have to work and you have to really put in lahat ng ginagawa mo. Kaya yung soul, yung dugo, yung pawis mo, binubuhos mo dito. Kaya it feels good to be a coach. And all of us naman, our roles in life is to coach and to teach good to others. So, kumbaga, automatic na tayong coaches in general. Ito lang, enhance lang ako for the professional coaching pagdating sa performances. And that's why... And ano na lang po yung natutunan mo as a performer na gusto mong ituro sa kids, especially mapupunta sa team? Yung game plan ko ito, honestly, ito yung nasa isip ko. At an early stage pa lang, pagdating dito sa blind auditions, once na makabuo na ako ng team ko, ang strategic or strategy ko dito is I have to tell and be honest with the kids and tell them that this is a competition kahit pa paano. Sa isang competition, may mananalo at may matatalo. Pero gusto ko lang din i-embed sa kanila na hindi matatapos yung career nila, yung buhay nila dahil sa isang competition. Because we have to accept defeat din kahit pa paano. So, gusto ko lang i-embed sa mga utak ng mga bata na they're here to work. Kaya yun yung pwede kong ituro sa kanila. Yung work ethics. Professionalism, isa na rin yun. And also, how to love and to be passionate about their craft, which is singing. So, pagdating sa performance, yung pwede kong ibigay din sa kanila. Kung ito yung hilig nila, they really have to give their heart. Kaya, I'm just really thankful and blessed that I'm given this opportunity to siguro makabalik lang sa kapwa ko, whether kahit anong edad. Pero it's just such a blessing na manggagaling pa sa akin na makaka-coach pa ako sa mga kabataan. So, it drives me in a good direction. Yun po. Thank you, congrats. Thank you po. Thank you, Sir Richard. Next, let's have Sir Nicky Wang of the Manila Standard. Hi, good afternoon, everyone. First of all, congratulations for the Voice Kids. I'd like to ask Stel. Hi, gandang hapon. Hello po. Bangiti mo Oh? Ibangiti mo. But anyway, coming from the Voice generations, how do you think your experience will be different this time with the Voice Kids? I think it will be challenging for me. Kasi nga po, it's kids and I have experience with kids na kasi parang meron akong mga pamangkin, mga pinsan na bata. But kasi ito, I'm dealing with their dreams din. Parang syempre, at their young age, ayoko naman na ako rin yung magiging dahilan para masira yung pangarap na magkasama naming binubuo. Dahil syempre, pagka nag-blinds, isa ako sa mga magsasabi ng magagandang bagay para ako yung piliin nilang coach. But sa mga next battles, ako rin yung magde-decide kung papauwiin ko sila o isasama ko sila sa next round. So, mahirap siya sa akin na parang papipiliin ako kung kumbaga as a parent, papipiliin ako sino yung pinaka-paborito kong anak na isasama ko sa ibang bansa. Parang ganun yung feeling eh. But I guess because of generations, nabigyan na ako ng siguro mas pinatatag ng kaunti yung
pagkatao ko when it comes to decision making. Kasi at the end of the day, this is a competition pa din. And sinasabi ko nga sa kanila, pinili ko kayo dahil alam kong may kaya kayong ipakita at deserve nyo to. Pero sana, habang magkasama natin tinatahak yung journey nyo, yung dream nyo, pakita nyo sa akin na kaya nyo makipagsabayan dahil hindi lang kayo yung mga karapat-dapat din sa pangarap na to dahil marami kayong kasabay na kasing kaedaran nyo, ng mga kabataan na meron ding malalaking pangarap kagaya nyo. So, sinasabi ko sa kanila na ipakita niyo sa akin na deserving kayo at gagawin natin ang lahat para maabot yung pangarap niyo. So, for me, it will be very challenging but I'm ready to take the challenge kasama yung bata dahil katulad nila, may pangarap din ako at sana sabay namin marating yung magkasama. I know. Okay. Additional question lang, of course, sa The Voice Generations, vocal mix ang nag-champion. Do you somehow feel pressure na, parang i-replicate yung success mo or medyo comfortable and confident? To be honest po, I don't feel any pressure po talaga. Kasi mas gusto ko po siyang i-enjoy ngayon. Kasi pag pinakita ko po sa mga bata na hindi, dapat tayo manalo. Pag pinakita ko sa kanila na ganun, baka imbis na maging teamwork yung kalabasan ng performance nila, baka magmukhang sila mismo yung maglalaban-laban. Kasi I heard merong battle rounds na parang I get to team them with other kid, tas they will give us a big performance. Tama ba? Parang, alam ko may ganun So, I'm not sure kung paano ko siya gagawin. And ayoko syempre iparamdam sa bata na parang dapat magkakalaban kayo dito. Gusto ko lang sabihin na kailangan dito is teamwork. Parang dapat maging ganun yung kalabasan ng mga magiging performance natin in the future. Kasi alam ko sa blinds, kinakabahan ako mamili talaga ng mga bata na mapupunta sa team ko. So, pag pinili ko sila isa-isa, may mga pagkakataon din na kailangan ko silang pagsabungin. So, mahirap yun for me. So, ayokong iparamdam sa mga bata na kailangan this year dapat sa Stellbound pa rin yung mananalo. Kasi, I'm really enjoying this moment and gusto ko lang iparamdam sa bata na itong moment na to ay dapat enjoy din nila kasi minsan lang to mangyayari sa edad nila dahil ako personally, never ko to na-experience sa katulad ng edad nila. So, ayokong iparamdam sa kanila na parang dapat ibigay niyo sa akin yung trophy again this year. Dahil gusto ko lang mag-enjoy kaming lahat as coach and mapakita sa lahat ng bata na healthy environment ang competition na ito. So, ayun. Awesome. Thank you and good luck to the show. Thank you po. Thanks, Ricky. Next, we have Sir Alan Policarpio from the Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon to everyone. May question for Pablo. So, pakwento lang, Pablo, yung reaction mo when you were offered to be a coach and ano yung mga nilook forward? Nung first time ko po marinig na ino-offer ko sa akin yung pagiging coach of the Voice Kids, nagulat po talaga ako kasi hindi ko siya na-expect kasi nandito na si Stel. Pero for me, parang sobrang interested din po ako sa kanya kasi nasa point in life ako na gusto ko talagang ibahagi yung knowledge na natutunan ko. Especially sa pag-perform with these guys for almost like 7 years na ata po. And mahilig din po ako mag-produce. So, it felt like right opportunity siya for me. Kaya talagang nung sinabi sa akin na gusto mo bang maging coach sa The Voice Kids, sabi ko, parang nag-isipan ko ng saglit. Pero sabi ko, grab ko na to kasi ito na yung opportunity para maipakita ko kung ano yung, maipahagi ko kung ano yung natutunan ko for the past years. Since ikaw yung bagong pasok sa grupo, kumusta yung adjustment? Parang hindi ka ba nahirapan? And curious lang din ako in particular sa inyo, Mr. Parang dito ba wala mo na yung fact na magka-grupo kayo? Hindi po. Unang pasok ko pa lang, parang matagal na kami magkakakilala. Kasi dito po talaga sa team ng coaches, parang, ewan ko, asaran agad, alam niyo po parang hindi kami nagtatrabaho, parang magkakaibigan lang kami matagal na. Tapos si Julie naman, syempre sister kasama ko lagi, minsan nakakasawa na nga, pero ayos lang din. Same lang naman din. Pero ayun po, yung nakatrabaho ko na rin po si Miss Julie, yan po, tapos si Kuya Billy, yung mga hobbies din namin magkakapareha. So madali talaga kami nakapag-connect sa bawat isa.
And nung nag-start na yung promotional activities ng The Voice Kids, doon ko naramdaman na parang parte talaga ako ng family ng coaches ng The Voice Kids. So, nagpapasalamat din ako doon kasi nakakapagtanong din ako sa kanila, ano yung experience mo sa The Voice Kids? Paano pa? Kasi especially kids nga to. Kids yung mga i-handle namin. Personally, meron akong parang reputation sa mga supporters ko na masungit ako. So, I don't know how I will handle these kids, pero I'm just really excited na ma-meet sila. And syempre, alam mo naman, syempre mag-a-adjust ako kung paano ko maibabahagi sa kanila yung knowledge ko. And syempre, with the help of the coaches, talagang tatanong ako, ano ba pwede gawin? Paano ba? Or kung may matatanggap or kung may bagay, mga ganong bagay. And they're very helpful naman sa akin. Kasi yung sa inyo ni Stel, parang hindi you try to set aside yung idea na magkagrupo kayo, hindi ko sa The Voice, parang coaches lang talaga kayo. Oo, talaga. Still yun. Dapat to set aside. Set aside na yan? Grupo dito. Unang pasok niya lang po dito, ang una niya pong game plan, durugin daw ako yun. Actually, yung nangyari dito, dati magka-dressing room kami ni Stel. Nung pumasok na si Pablo, na-kick out na ako. Dito na ako sa may banyo. Sabi ko nga, bakit si Pablo pa yung sinama sa dressing room? Dapat si Kuya Billy na lang. Oo. Kaya, yun. Wala akong choice. Yun lang po. Thanks. Pero, ganito po kami mag-asaran. Pero, yun nga. Totoo ba ito? Pero yun, hindi kami totoo to, Pablo. Katulad lang sinabi ni Kuya Billy, tsaka ni Stel kanina, parang mahalaga kasi na, syempre bata yung mga tuturuan namin. Mahalaga na makita nila na this is a friendly environment. Kasi pagdating sa mga bata, all positive eh. Minsan kailangan mo ng mga criticisms here and there, pero sa stage nila, mahalaga na may nagpupush sa kanila. And this is a competition, this is a small part of their journey as singers. And yun nga, kailangan maipaintindi sa kanila na kahit nandito sila nagko-compete with each other, ang pinakamahalaga is yung mabubuhan ng friendship, yung knowledge na matututunan nila, para paglabas nila ng The Voice Kids, mas ma-enhance nila yung abilities nila and mas ma-project pa nila kung sino sila. Yun lang yung pinaka-important role ng The Voice Kids talaga. Yung bigyan sila ng experience na hindi nila malilimutan at ma-inspire sila to achieve or continue their dreams. And lastly na lang, sabi mo kanina may reputation kaya appearing na masungit. So what do you think will make the kids gravitate toward you? Siguro, ako nung bata ako, kapag may inaasar ako, tapos naaasar, lalo kong inaasar. So, siguro, ganun yung mga bata. Baka may mga ganun mga bata, makakulit, na parang pag nakikita nila na medyo ganun yung ugali ko, baka lalo silang ma-attract sa akin. Sana ganun yung mangyari. Pero ako naman kasi, I've been working with different artists kasi. I produce songs as well. So, nakapagtrabaho na ako sa iba't ibang timbre ng boses, iba't ibang ugali. And I think yun din yung magiging parang advantage ko pagdating sa pag-handle ng mga talents. Kasi, for sure, sa experience ko, kaya ko silang magabayan para ma-maximize pa yung potential nila. Kung mababa man yung boses nila, mataas, or mid lang, kung timbre pa nila manipis, makapal, for sure, matutulungan ko sila doon. And sana makita nila sa akin yun at mag-work kami together to win this competition. Alright, salamat and good luck sa inyo. Thank you. Thank you, Sir Alan. Thank you, Pablo. Alright. Before we continue, let's acknowledge the presence of GMA's Vice President for Corporate Affairs and Communications. Let's welcome Ms. Angel Javier Cruz. Ms. Angel. Okay, next, we'll have Eka Abaya of GMA International. Hi, good afternoon. My question is for Mr. Ruban Balwehoy of Senior Vice President of iTunes Studios. What can you say about the Filipino kids competing in this series of The Voice Kids? Good question. What is very interesting for us to see is that this format, traveling in 76 countries and kids reaching 48 countries, never ceases to amaze us. And
We had battle recordings yesterday, and I can't say anything about the results. But we had a certain battle, and I think I see the coaches nodding. There was no one left in the studio with dry eyes. The quality combined with the passion and the emotion was so strong, and I believe the little boy we're talking about is like 7 or 8 years old. And you see at such a young age, the Filipino kids are so determined to show their passion. It's really heartwarming to see. Thank you very much. You're welcome. All right, next we have one last from Mr. Jake Napoles of GMA Web. Hey, good afternoon po. Yung question ko po para kay Miss Gigi. Okay. Following the success of The Voice Generations, how different is the experience producing The Voice Kids compared to The Voice Generations? Since it's the same franchise, the overall format is the same, right? Actually, I asked him nga kanina kung ano yung difference. So, he said, the main difference is, diba, the casting. It's a generations family, dito, mga bata. So, it's the stories that you tell that are different. You tell the stories of families versus you tell the stories of the kids. Iba yung emotions na makukuha mo, parang yung dreams ng mga bata na gusto mo i-support, you want to, that's what we are highlighting, di ba? Yung stories nila, ba't nila ginagawa to? Ano yung nakakapagpasaya sa kanila? Yan. So, yun yung focus na nakikita namin na main difference niya, but I think the show itself, the format itself, is really all about allowing the talents to pursue their dreams. So, thank you, Bob. All right, that's a wrap for our Q&A. Thank you so much to our media friends. Thank you for your questions. At palapakan po natin ang ating mga coaches and of course our host. They've been so generous with their answers today. All right, but before we let everybody go, again, hashtag for today is hashtag The Voice Kids MediaCon. All right, before we officially end the program, let's get a quick message from our coaches and hosts. We'll begin with, first, inviting everybody to catch The Voice Kids. Let's start with Miss Julianne San Jose. Thank you again po so much for coming and for spending your time with us. I hope you are excited with The Voice Kids as much as we are. So, sana po ay abangan po ninyo at supportahan po natin at tangkilikan natin ang sariling atin dahil syempre yung mga kabataan ngayon talagang kaabang-abang ang mga ipapakita nilang mga performances at kanilang mga talento to The Voice Kids and abangan niyo po yan, malapit na po. Next, Sir Billy. Yes, katulad ng sinabi ni Coach Julie, please abangan nyo this coming September 15 and note sa lahat ng mga fans ng SB19, birthday kasi ni Pablo sa September 14. Kaya the day after, let's all celebrate watching at 7 p.m. The Voice Kids. So, there you go. And abangan nyo po, sobrang humble ng mga coaches dito. Hindi po kami nag-aasaran. So, promise. I love you, coaches. I love you too. Mamaya na tayo mag-usap. Still. Yes, katulad po na sinasabi ng other coaches, please po abangan nyo po The Voice Kids. Super excited po kami dito dahil talagang masaya tong season na to for sure dahil we are dealing with kids and sana po supportahan nyo po hindi lang ang show, of course, pati po ang mga talented kids natin. We are very excited. The Voice Kids, every Sunday po yan, 7 p.m. Maraming salamat po. Okay. Pablo. Ayun po, bago po lahat, gusto ko lang po pasalamatan ulit yung lahat ng bumubuo ng The Voice Kids. For me, this is a very great opportunity talaga to improve myself and syempre to grow with the kids na matuturuan po namin. And salamat din sa lahat ng coaches. For sure, may enjoy din ng sambayan ng Pilipino. Ang sobrang talentadong mga Pinoy na ito. And yun po, maraming salamat po. Abangan niyo po ang The Voice Kids. Ulitin ko lang po, September 15 na po yan, every 7 p.m. ng Sunday. Salamat po. Thank you, Pablo. And finally, from our host, Mr. Ding Dong Dantes.
Yeah, so alam niyo po, bilang host, mapalad ako, sobrang saya ko na kasama ko sa show na ito, ang napaka-talented ng mga coaches na ito. Alam ko na kahit hindi naman ako kino-coach nila, kahit pa paano marami ako matututulan sa kanila. Kahit hindi naman nila ako singer, baka pagkatapos ito maging singer na rin ako dahil sa mga nakukuha ko sa kanila. Hindi na tinanong kanina, nag-audition din ako noon ng bata ako sa pagkanta. Pero talagang sabi na, hindi, sa acting ka na lang, sa acting ka. Pero anyway, seriously, I really look forward to learning so much from these talented individuals. Pero alam kong mas magiging excited ang mga manonood dahil, at ako rin, dahil masasaksihan nila ang pagkabit ng pangarap nitong mga batang ito through The Voice Kids. Kaya maraming salamat for a program like this na magiging platform at vehicle sa pagtupad ng mga pangarap ng ating mga kabataan. Kaya thank you very much sa inyo. September 15, ang The Voice Kids, alas 7 ng gabi. Here we go, our hosts and coaches. Don't miss the world premiere, as they've said already, The Voice Kids, this September 15, 7:05 p.m. on GMA Network. Maraming salamat din po sa ating mga kaibigan mula sa media for joining us here this afternoon. Hashtag for today is hashtag The Voice Kids MediaCon if you guys are planning on posting on your social media accounts. And Global Pinoys can also catch it via GMA Pinoy TV. Palakpakan ulit po natin sila. September 15, 7:05 p.m. on GMA. So,